Magandang araw! Eto pala yung first night namin na natulog dito sa bahay kubo. Mahigit 1 buwan na rin siguro nung natapos ito, pero ngayon pa lang talaga namin siya nilipatan. Iba pala talaga yung pakiramdam kapag may sarili na kayong bahay. Yung tipong parang malaya ka at nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Sabi nga nung asawa ko, masaya daw talaga siya dahil meron na daw talaga kaming sariling matatawag. Marahil hindi talaga ito yung pangarap naming bahay. Gusto talaga namin yung malaking bahay, pero ito yung pinagkaloob sa amin ng Lord at ito pa lang talaga yung kaya naming ipundar sa ngayon. Dati sabi nung asawa ko, makakapagpagawa lang daw kami ng bahay kapag public school teacher na din ako. Kaso grabe talaga, napakahirap pa rin talaga mag-apply at napakahirap makahanap ng item. Kaya hanggang ngayon, di pa rin talaga namin kaya. Pero sobrang thankful and blessed talaga ako dahil kahit di pa nga ako na-item, nakapagpagawa kami ng bahay kubo nang dahil sa pagbablog. Minsan gano'n naman talaga sa buhay natin, may mga bagay na gusto natin pero hindi naman yun yung gusto ng Lord. Pero sabi nga, pagtiwala lang tayo sa kung ano yung plano niya kasi He knows what is the better for us. At ayan na nga, maya-maya pa ay nagising na din si Kyuning, kaya naman hinayinan ko siya nitong niluto kong nilagang mais. Tuong napasarap din nga ang tulog nitong si Kyuning at talaga namang mag-aalas 8 na nga nang magising. Sobrang paborito nga din pala nitong batang ito ang mais, talaga namang manang-mana sa akin. Hindi pa nga ako nabusog sa mais, kumain pa talaga ako ng kanin. Yan nga pala yung ulam ko, piniritong bangus na sausaw sa toyo mansi. Kain tayo mga mawe. Pagkatapos nga namin kumain ni Kyuning, maligo at mag-almusal, ay nag-intindi na rin nga pala kami dahil magluluto nga pala kami ngayon ng tinutong. Ganito nga pala dito sa amin kapag may mga bagong lipat, kailangan daw magluto ng malagkit. Kaya nga pala naisipan naming magluto ngayon ng tinutong. Hindi ko alam kung ano yung paniniwala ng mga matatanda kung bakit kailangan magluto ng malagkit kapag bagong lipat ng bahay. Sa pagluluto nga pala ng tinutong, una ko nga palang ginagawa ay sinasaing ko muna ito. At nung malambot na nga itong malagkit ay hinango ko na at magasangag naman ako ngayon ng balatong. Kailangan talaga halo ka din ng halo para sabay-sabay maluto. At kapag ganito na nga yung kulay ng munggo, hinango ko na para durugin naman. Pagkatapos ko nga madurog yung mga munggo, ay nag-umpisa na nga din akong magluto. Nung mailagay ko nga yung mga malagkit, ay isunod ko namang ilagay itong pangalawang gata. Isinibay ko na nga rin kaagad itong mga balatong para mas mabilis lumambot. Naglalagay nga din pala ako dito ng evaporada para mas maging creamy. 1/4 na asukal na nga lang pala yung nilagay ko. Mamaya ko na lang dadagdagan kapag medyo kulang pa sa tamis. Sabi ng lola ko, kapag daw talaga may mga bagong lipat na bahay dito sa amin, ganito talaga yung mga handain nila, yung mga tinutong. Ito yung meriendahin na napakasimple din lamang at hindi mo kailangan gumastos ng mahal. Napakadali din lamang nitong lutuin at eto na nga, luto ng ating tinutong. At pagkatapos ko naman magluto ng tinutong, ngayon naman ay magluluto ako ng 1 kilong spaghetti. Napaibig nga din ako ngayon ng spaghetti, kaya eto ngayon talaga yung naisipan kong iluto. At dahil eto nga din yung araw ng lipatan namin, ay naghanda talaga ako ng kahit kaunting pagsasalo-saluhan. Maparni nga daw mamaya yung mga tiyahin ko at alam ko kasama nila yung mga bata. Alam ko kapag mga bata, hindi sila masyadong kumakain ng mga malagkit at kapag ganitong spaghetti, talaga namang hindi nila yan matatanggihan. At eto na nga, luto ng aking spaghetti. Tuwan-tuwa yan. O, tingnan nyo naman itong si Kyuning. Talaga namang bagong luto pa lang ay humingi na agad. Paboritong-paborito niya nga yan. Sobrang pagkagusto nga. Patatlong bulos niya na nga yan ay gusto pang humingi. Maya-maya pa nga dumating na din itong mga pinsan ko. Kaya naghayin na rin nga pala kami. Ting merienda nga din lamang hinanda ko. Di ako masyadong nagyakag ngayon. Nagsitatingan na rin pala si tatay galing sa bukid, tapos yung asawa ko galing sa school. Naganda nga din pala ako nitong patuklusan para naman mas masaya yung mga bata. Ipasilip ko na nga rin pala sa inyo ngayon itong aming munting bahay kubo. Eto nga pala yung pinakang harapan ng aming bahay kubo. Puro sawali nga pala yung pinadingding ko dyan. Tapos pagpasok mo naman dito sa bandang kaliwang bahagi, papasok sa aming munting kwarto. Pero bago nga pumasok ng kwarto, merong pinakang upuan dito, yung pinakang tambayan namin. Tapos eto naman yung aming munting kwarto, nakasyang-kasya lang talaga kami. Nilagyan ko na nga din ng mga kortina para talagang maaliwala sa paningin. Tapos sabi nga din pala ng matatanda, kapag ganito daw bagong lipat, dapat daw lahat puno yung mga gamit. Kaya ayan, nag-refill nga pala ako ng mga kaunting gamit-gamit at kung ano-anong pagkain dito sa bahay. Mga kaunting ngut-ngutin lang naman ito ni Kiona na kapag nagugutom nga ay meron akong pampaulok.
Pero saglitan din lamang ito kay Kuning. Mga ilang araw nga lamang ito'y ubos na din sa kanya at panay nga ang hingi kapag may nakikita. Nagtabi na nga din ako ng mga kaunting dilata na kapag nagugutom nga ako ay merong mabilisang mailuto. At syempre kapag mahilig talaga magluto, hindi mawawala itong mga pinakamahalagang panangkap, ang mga toyo, mantika at suka. At dahil nalalapit na nga din ang Pasko ay nag-stock na din nga ako ng kaunting panghanda. Dahil medyo mahal nga ang kilo ngayon ng sibuyas at bawang, tigwa 1/4 nga lang muna itong nabili ko. Sabi nga din pala ng inay kapag ganitong bagong lipat, kailangan daw puno yung mga lagayan mo katulad ng bigasan at saka yung tubigan para hindi ka daw mauubusan. At eto pala nga yung kabuuan ng kusina namin, eto yung tungkuan namin, tapos eto nga pala yung banggirahan. At eto naman yung aming pinakang sala, kainan, tapos tambayan na din. Maliit lang pero ang mahalaga ay may sarili na kaming bahay kubo at eto na pala yung pinakang kabuuan niya. Sa mga nagtatanong pala kung magkano na itong pagpapagawa ng bahay kubo namin, siguro inabot din ito ng 70k kasama na dun yung mga panday. Mag-hi ka. And yun lang for today's video. Salamat po sa inyong panonood. God bless.